Okay, continue tayo guys sa pagbabasa natin sa Biblia. So doon na tayo kay kay Cain. Yung habang pinarusahan si Cain ng Panginoon kasi di ba pinatay niya pinatay niya yung kapatid niya si Abel. So hindi paparusahan sa pitong iba yun. So pinalayas na siya doon at sinabihan siya na kanang maglagalag siya sa buong daigdig. So ang sabi niya, ang bigat naman ng parusa ng Panginoon. So, baka may makikita sa akin doon at patayin nila ako kasi hindi nila ako kakilala. So, ang sabi ng Panginoon, hindi kanila papatayin kasi ang mag-ano sa imuha, magpatay sa imuha or magkanap itong magplano sa imuha sa maghimo sila dautan sa imuha. Paparusahan ko ng 70 patong. Kaya nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod. Isang lugar na silangan ng, parang binigyan siya ng kanang spiritual na guardia para hindi siya patayin o para hindi siya anuhin sa hindi nakakilala sa kanya. So nung umalis na siya doon, napunta na siya, nakakita siya ng asawa. So sinipingan ni Cain ang kanyang asawa. Nagdalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalan ng Enoch. Pagkatapos nagtayo si Cain ng isang lungsod na ito'y tinawag na Enoch bilang alaala sa kanyang anak. Si Enoch ang ama ni Irad na ama ni Mihohael. Anak naman nito si Metusael na ama ni Lamik. Nag-asawa si Lamik ng dalawa, sina Ada at Selia. Naging anak ni Ada si Jabal, ang ninuno ng mga nagpapastol ng mga baka at ng mga tumitira sa turda. Kapatid nito si Jubal na siya namang ninuno ng mga nanunugtog ng alpa at plauta. Naging anak naman ni Zelia si Tubal-Cain na ninuno sa lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Si Tubal-Cain ay may kapatid na babae, si Naama. Sinabi ni Lamik sa dalawa niyang asawa, "Dinggin ninyo itong aking sasabihin. Ada at Zelia, mga asawa kong giliw, may pinatay akong isang kabataan sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito'y 7 patong agad." Diba, declare na yun ng Panginoon sa kanya na walang mananakit sa iyo kasi pag sasaktan ka, 7 patong ang parusa sa Panginoon sa kanila. Kung sino ang kay Cain. So ngayon nagsabi siya sa kanyang mga asawa na meron siyang pinatay kasi sinasaktan siya sapagkat ako'y kanyang sinugatan. So, kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito ay 7 patong agad. So, kaya pinatay niya. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 70 patong ang kaparusahan. Diba? Kung siya ang saktan, 7 patong agad. 7 patong agad. So, 7 lang. 7 patong. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 70 patong ang kaparusahan. So, kaya siya na lang pinatay na lang niya para kunti lang ang maparusahan. Kaya kung siya ang sasaktan, marami ang maparusahan. Kaya sinabi niya yan sa kanyang dalawang asawa. So, ang angka ni Seth, muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak na isa pang lalaki. Sinabi ng ina, "Binigyan ako ng Diyos na kapalit ni Abel na pinatay ni Cain." At ito'y ginawa niyang Seth. Si Seth ang ama ni Enos noong nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. So, nanganak naman ulit si Adan at saka si Iba na isang lalaki. Pinangalanan nila ng Seth. Si Cain man lang sana yun, saka si Abel. Tapos pinatay ni Cain si Abel, kaya isang anak na lang sila. So, ngayon nanganak siya ulit at pinangalanan nilang Seth. Si Seth ang ama ni Enos. Noon nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Huwag ka nalabas So, doon nagsimula daw ang pagtawag ng mga tao sa Diyos nung pag-anak kay Seth. So, ang lahi Adan, ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae. At matapos pagpalain, sila'y tinawag niyang sangkatauhan. Si Adan ay 120 taon nang maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan.
Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng anak na lalaki at babae. Namatay siya sa gulang na 930 taon. Sabi no, 930 edad ni Adan na namatay siya. Sit ng kanyang larawan. Nabuhay siya ng 800. Ito ang kasaysayan. Saan naman yun? Ay, kasi ito pala ito. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth sa kanyang katawan. 930 nga si Adan. Namatay siya 930. Si Seth ay 105 taon nang maging anak niya si Enos. Si Enos, nabuhay pa siya ng 807 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa kulang na 912. 930 ang iyang papa, tapos siya 912. Grabe kalaki ang mga nila no, edad bago sila namatay. Siyam na pong taon naman si Enos nang maging anak niya si Kenan. Nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 905. So apo na to ni Adan taon. Si Kenan naman ay 70 taon nang maging anak niya si Mahalalel. Nabuhay pa si Kenan ng 840 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya ng sa gulang na 910 taon. Namatay siya sa gulang na 910. 65 taon si Mahalalel nang maging anak si Jared. Nabuhay pa si Mahalalel ng 830 taon at magkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 895 ang taon. Si Jared ay 162 nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 962 taon. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Methuselah. 300 taon pang nabuhay si Enoch sa nakasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon at sa buong panahong iyon ay namatay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. So si Enoch, 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Methuselah. 300 taon pang nabuhay si Enoch nakasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Bigla lang siya nawala, hindi siya namatay. Kinuha siya ng Diyos. Kasi namuhay siya na puno ng pagtitiwala, takot sa Diyos. Kaya kinuha siya na, rapture siya na buhay. Bigla lang siyang nawala. At ang Panginoon lang ang nakakaalam kung saan niya dinala yun si Enoch. At sa panahong yun ay namuhay sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Methuselah ay 187 taon nang naging anak niya si Lamech. Nabuhay pa si Methuselah ng 782 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 969 na taon. Si Lamech naman ay 182 taon nang nagkaroon ng anak. Sinabi niya mula sa lupang ito na isinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Kaya Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. So, si Lamech nanganak siya kay Noe. So, si Lamech ang papa ni Noe. Kaya Noe daw ang pinangalan niya kasi si Noe ang lulunas sa lahat ng ating pagpapagal at paghihirap. So, kaya Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Nabuhay pa si Lamech ng 595 taon at nagkaroon din siya ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 777 taon. Si Noe na may 500 nang maging anak niya si Nashim, Ham at Japhet. So si Noe naman mayroon siyang 3 anak, si Shem, Ham at Japhet. Ang kasamaan ng sangkatawan. Napakarami, Genesis chapter 6 na tayo guys, napakarami na ng mga tao sa daigdig. Nang panahong iyon, nagkaroon sila ng mga anak na babae nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda
ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao, sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. So, di ba napansin nyo guys, nung mula kay Adan, mamamatay ang mga tao sa edad na 900 plus. 900 plus. Puro sila 900 plus namatay. Pagdating na kay kang Noe, nag-decide na ang Diyos. Kasi alam niya na sobra ng dami ang tao at sobra ng nakita niya ng mga nagawang mga kasalanan. At puro na mga kahilayan ang iyang napansin doon sa mga tao na ginawa niya. So ang sabi niya, so meron ding mga sinabi ni Yahweh, hindi ko na ipinahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao, sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. So, kaya ngayon, wala ng mga edad na ganun na mulagpas na sa 200 pa 900. Kasi, ano na ng Panginoon, hinto niya kasi nakita niya na sobrang dami ng nagawa ng mga kahilayan ng mga tao. Ang mga babae, makalaman. Yung makalaman yung para sa yung mga pukpok. Marami ding mga pukpok dati. So, nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipinahintulot na mabuhay. O, diba? Pumili. Para na silang lahat ng mga kahilayan, yung kanang-ganing sa mga Bisaya pa, mga bigaon kaayo, ang mga babae. Kasi nakita nila ang mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, sana ba yun? Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. So, ang mga anak ng tao, yung mga babaeng mga anak ng lahi ni Adan, ni Eva, hanggang dumating ang mga kanang lahi ni Noe. So, doon na nagsimula ang grabe na ang mga kahilayan na ginawa ng mga babae na yun. So, ang anak ng, merong mga higante, merong mga anak ang Diyos, mga anghel, na nagkagusto sa mga babae na anak ng tao. So, ang mga anak nila ay nagiging higante. Ayan, nagiging higante. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. So sila ang nagiging anak, nagiging bunga. Ang bunga nila ay nagiging higante, o ang mga anak nila ay nagiging higante. Higante sa bang haba, no? Higante. At kasamaan ng tao. Sana ba yun? Nakita ni Yahweh na laganap na yung tarik. Higanting iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Sila ang mga tanyag kasi nga sobrang tangkad. Mga higanti sila noong unang panahon. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang mga lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod ng Yahweh. So sa time na yun, sobrang na ang mga nagawang kasalanan. Naglunang na sila sa mga kasalanan sa time na yun. So nakita ng Panginoon na grabe na ang ginawang mga kasalanan sa tao. Kaya nagsisi siya na ginawa niya ang mga tao. At sabi niya, lilipulin ko silang lahat. Pati na ang mga hayop na ginawa ko. Nagsisi siya na ginawa daw niya ang mga tao.
ang tao. So, pero si Noe, mga tao, ikinalulugod ko kung nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit, si Noe ay naging ikinalulungkot kung nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. So si Noe lang gid ang pinakamaayo o ang nagustuhan sa Ginoo. Siya ra sa tanang tao, daghan na kaayong mga tao. Ang dami ng mga tao sa sanlibutan, sa daigdig. Pero si isang tao lang talaga ang kinalulugdan niya, ang nagustuhan niya. Si Noe lang. So grabe ang kakuan ni Noe, no? Siya lagi sa tanang tao, pila na kamilyon ang tao sa kalibutan, pero usa ra gid ka tawo ang iyang nagustuhan, usa ra ka tawo ang iyang gidaig tungod sa tinud-anay ang kuan ni Noe sa iyang ngadto sa Ginoo. Buotan kay siya. Mauna nga og kanang isag dili makita sa tao ang imong pagkabuotan. Kung unsa man ang solid to sa imong kasing-kasing na maayo, makita na sa Ginoo. Kay tungod siya ang gamhanan sa tanan, siya ang naghimo sa imuha. So unsa man dito nakabutang sa imong puso ug sa imong isip, nakita na sa Ginoo. So si Noe iyang nakita nga kanang very good ka tao, buot na tao, maayo na tao, tinud-anay ngadtong nahadlok kanang nagsamba sa Ginoo, kanang nagtuo sa Ginoo, ano pa ba, na kanang tinud-anay siya ngadto sa Ginoo. May kahadlok siya na mabuhat og dautan kay tungod tinud-anay ang iyang pagtuo sa Ginoo. Nakita na sa Ginoo, mao na nga sa tanang tao siya laging usa ang nagustuhan sa Ginoo. So hanggang sa susunod guys, sa buhay ni Noe na naman tayo, kung ano ang pinagawa ni Lord sa iyaha, kay iyaha mang lipolon, iyang patyon ang tanang tao na iyang gibuhat. Tungod kay nagsisi siya na iyang gibuhat ang tao. Kay grabe na ang paghimo og kasalanan. Wala na siya nakaila sa iya. Wala na kaila ang mga tao sa Ginoo. Grabe kanang iya og himo og kasalanan. Mauna na nagsisi ang Ginoo nga gihimo niya ang tao. So, thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, share, and share. Thank you so much. Bye-bye guys.